Paper-like writing and reading experience sa isang tablet na perfect device para sa mga digital artists doing commissions, students na gusto mag-level up when taking notes, doing projects and homework, young professionals who do a lot of writing and presentations. Well, kung isa ka sa mga nabanggit ko, share ko sa iyo itong Huawei MatePad 11 Paper Matte Edition. Ang dami nitong display features na gusto kong i-share sa inyo pagdating sa viewing and reading. And one of the unique feature na meron dito ay yung color profile ng display nito almost same sa nakikita natin sa papel dahil meron itong anti-glare, anti-reflection, low fatigue at nakatanggap ito ng dalawa pang eye care certifications na dito lang natin makikita sa tablet na to. Also guys, hindi ito yung nabibiling matte screen protector na dinidikit sa screen. It's patented by Huawei, meaning it's their own display technology na mas durable and cost effective. Pagdating naman sa writing experience, yung paggamit ng M Pencil 2.0 mas accurate na dahil sa kanyang low latency feature at may something sa surface ng display na nagkikreate siya ng sounds na para kang nagsusulit talaga sa papel. Anti-fingerprint din siya, tapos ang maganda pa dito may kasama itong libreng microfiber cloth na panglinis sa screen na hindi natin usually natatanggap sa ganitong device. Marami pa akong gustong i-share sa inyo kaya wag na natin patagalin pa. Let's do this! What's up guys? Ako nga pala si Poy and welcome back sa channel. So ito na guys, ang Huawei MatePad 11 Paper Matte Edition. Now, ano ba yung pinagkaiba nito sa ibang tablet, specifically sa kanyang display? Pag-usapan natin. Okay, so meron itong 11-inch IPS LCD full view display na may 120Hz na refresh rate. Huawei has applied advanced screen optimization technology on this tablet wherein may experience natin dito yung paper-like surface. Unlike traditional tablet screen na glossy and slippery kapag gumagamit tayo ng stylus pen, this one ay close to no reflection sa light and it has a special layers sa screen para ma-feel natin na para ba tayong sumusulat talaga sa papel. I don't know kung mapapansin nyo sa sarili nyo na kapag matagal na kayong gumagamit or nakatutok sa phone or any device na may screen, minsan nangangati at para bang lubog yung mga mata natin. Dahil yan sa blue light and screen flickering. Now, para dito sa MatePad 11 Paper Matte Edition, nakakuha lang ito ng not 1, not 2, not 3, but 4 eye protection certifications. TUV Rhineland Low Blue Light and Flicker Free certification. Meron din itong, and by the way, ito yung kauna-unahang tablet na nakakuha nito. SGS Low Visual Fatigue Premium Performance certification at TUV Rhineland Reflection Free certification. With this kind of display, may iwasan natin yung pag-stress at pag-damage sa mga mata natin kahit nasa pangmatagalan na gamitan. Now, meron din itong tinatawag na e-book mode na makikita natin sa display settings nito. May dalawang option para dito. May colored na ideal for books with color illustrations at meron ding black and white na ideal naman for reading plain text. So kung mahilig ka magbasa ng digital manga at comics, news and article, very useful ang feature na to mimic the color ng traditional comics, magazine and newspapers. Ngayon kung estudyante ka or young professional, recommended ko itong tablet na to kung naghahanap ka ng alternative sa laptop mo kung ayaw mo nagdadala ng malaking device sa work or sa school. Paanong pampalit sa laptop, Kuya Poy? Kaya ba niyan yung mga office work like Docu, PowerPoint or Excel? Yes. Pero isa-isahin natin, unahin natin sa Huawei Notes or kumbaga ito yung magiging digital notebook or journal natin. Kasama yung pinakabagong M Pencil 2nd Gen nito, writing experience is so satisfying. This is also the most accurate and responsive stylus pen I've tried so far. Iba yung feels lalo na sa paper matte display nito. Hindi siya slippery tapos may audible feedback siya when writing na para kang nagsusulat talaga sa papel. Hindi ko alam kung maririnig nyo siya pero try kong taasan yung volume ng mic para marinig nyo. Okay, yung unang gusto kong ipakita sa inyo dito sa Huawei Notes ay kung paano i-organize yung mga notebooks natin dito. So as you can see, meron na akong ginawa dito na per subject. And napakadali lang mag-add dito guys. Ito lang. And then new note. Tapos pwede natin palitan agad yung cover niya. Yan, depende sa gusto natin. Gawa tayo ng to-do list na, na notebook. Then palitan natin yung paper, gawin nating to-do list. So marami tayong pwedeng pagpilian guys dito na layout. Tapos lagay natin to-do list. Then confirm. So pag binak natin yan, meron na automatically dito. So for example, gusto naman natin i-organize yung school subjects natin dito na notebooks. So add lang tayo and then new folder. Lagay natin dito school subject. Okay. Tapos drag lang natin siya guys. So ganito tayo mag-organize dito sa Huawei Notes.
Now, pasok na tayo sa mismong notebook. So, meron tayong tatlong brush na available dito guys. Meron tayong ball pen, fountain pen, and pencil. Then, pwede natin i-adjust yung size, yung opacity, and yung color. Ito yung isa sa gusto ko dito guys. Very pressure sensitive, no? Itong M Pencil 2.0. So, as you can see, hindi ko masyadong pinipress. So, konting shading lang. Now, kapag pinress ko pa yan ng maigi, so, as you can see, mas dark yung kulay niya. And then yung isang feature na meron dito sa Huawei Notes ay pressure sensitive yung kanyang eraser. So ipe-press lang natin ng mga 2 seconds or 1.5. Tapos lalabas na agad yung eraser. Pwede natin agad ma-access yung eraser by pressing down. Tapos yun, lalabas na siya. And then meron din pala tayo ditong highlighter and marker. Pwede natin i-adjust yung size and yung color. Now, meron din feature dito sa Huawei Notes na pwede natin i-convert yung sinulat natin to text or vice versa. So, for example, maglalagay tayo ng text. Then, pwede natin siyang i-move or vice versa. Pwede natin gawing text itong sinulat natin. So, pupuntahan lang natin itong lasso tool. Select natin to. Then, convert to text. Insert. Then, pwede rin tayo mag-insert ng picture dito, guys. Ayan. Pwede natin siyang i-resize and i-move kung saan. And then isang feature na meron pala dito guys, ay pwede natin kunin yung kulay na meron dito. For example, may specific color ka na gustong gusto talaga dito, or may ginagawa kang art and then gusto mo same color siya. Punta tayo sa isa sa mga brush dito, tapos ito. Yan. So select natin yung gusto nating kulay and yun na. Mag-a-apply na siya agad. Meron din itong shape tool kung gusto natin gumawa ng precise or perfect na shape. For example, square, heart. Now, isa sa gusto ko dito guys ay itong tinatawag na laser pointer. Perfect to sa mga nagpe-present, no, or mga nagre-report. For example, nagtuturo tayo, ayan, and then isa-select natin yung specific text. So, maya-maya mawawala rin siya. Hindi siya permanent na nasusulat. For example, oh guys, shoot today. So, importante na ma-shoot natin itong MatePad 11. Ayan. Yung isa sa pinaka nagustuhan ko pa dito ay yung kanyang built-in na recorder, no? For example, nasa class tayo and then may gusto tayong balikan na key points or mga tinuro na hindi natin natatandaan. So, pwede natin pindutin to. Test, microphone test. So, ito yung MatePad 11 Paper Matte Edition. Test, microphone test. So, ito yung MatePad 11 Paper Matte Edition. Ayan. For example, yung paper matte, nakalimutan natin yung word na paper matte. Isang useful tool ito, no, kung gusto natin na balikan yung mga lessons. O kaya yung magandang gawin natin doon is i-record yung buong class para nakafocus pa rin tayo, and then after ng class, doon tayo mag-notes. And then dito sa may bandang taas guys, meron tayong makikitang plus na icon dito. Pwede tayong maglagay ulit ng new page, ng attachment, mag-import ulit ng image, or mag-import ng PDF file. So there you go guys, marami tayong pwedeng gawin dito sa Huawei Notes, no? Ang daming mga tools na kailangan natin and very important to mga tools na nilagay nila dito. At marami din mga unique tools na makikita natin dito like yung laser pointer, yung kanyang handwriting to text, at yung kanyang built-in na voice recorder. Now bukod sa Huawei Notes, pwede pa rin naman tayo mag-download or mag-install dito guys ng iba't ibang app, no, for drawing and sketching. So para dyan, i-tutor ko lang kayo kung paano mag-download dito sa app gallery. So click lang natin to guys and then search lang natin yung gusto nating i-download. For example, yung ito. So install lang. Grabe ang bilis, oh. Ayan, na-install na siya. Yung sketchbook. So dahil nandito na rin tayo, mag-install pa tayo ng ibang app. Download na rin natin yung CapCut. Yung CapCut. Yun, meron. Sama na natin to. So yep, ganun lang kadali mag-download dito sa app gallery, no? Napakabilis lang din. Search lang natin dito and then there you go. Automatic mag-i-install na siya guys. Ayan yung mga in-install natin na application. So try lang natin guys kung gumagana yung M-Pencil, no? Dito. Yun. So working pati yung kanyang pressure sensitive feature. Sketchbook, try din natin dito. Same, accurate, responsive, at gumagana din yung kanyang pressure sensitive feature.
Isa pang productivity feature na meron dito sa Huawei MatePad 11 Paper Matte Edition ay yung tinatawag na annotate and snippet. For example, ito meron tayong pinag-aaralan na product or meron tayong report na ginagawa. So para ma-access yun guys, dito sa my corner, ayan. So meron tayong take, snippet, and annotate. So ang ginagawa nito guys, for example, ito annotate. So pwede tayong magsulat dito mismo. Yan, may iba't ibang brush din tayo na available dito. Tapos pwede natin siyang i-save guys. Save natin siya as image or PDF. Yan, so kung i-check natin yung gallery natin dito. So ito na siya. And then yung isa naman guys, yung snippet. Yan. And then pwede rin tayo maglagay ng notes dito. And then same, save. So makikita din natin yan sa gallery natin. So kahit saan yan guys, kahit sa YouTube or any app or kahit nga dito mismo sa home screen natin, pwede natin ma-access yun eh. Ayan. Okay, pagdating naman sa performance nitong Huawei MatePad 11 Paper Matte Edition, powered ito ng Qualcomm Snapdragon 870 chipset at meron itong 8GB of RAM, 128GB of internal storage. Then para sa battery guys, meron siyang 7,250 mAh battery capacity. Kung balak mo maglaro sa tablet na to, pwede guys. Hindi lang naman ito limited sa pang productivity task eh. As you can see, it can handle some casual and fast-paced games nang walang kaproblema. By the way, nagulat din pala ako sa audio quality ng speaker na to. Panalo eh. Meron siyang quad speaker setup with Huawei Hisense 8.0 surround sound. Malakas, rich, clear yung audio nito with good separation sa bass, mids, and vocals na okay pang music, sa panonood ng movies, at sa gaming. Our kind has stayed hidden on Earth. But darkness has found us again. Prime. This is about the fate of all living things. Unicron is coming. One of the reason kaya ako nasabing pwedeng alternative to sa laptop natin ay dahil sa kanyang PC level capabilities. Kung napansin nyo sa mga B-rolls, meron tayong ginagamit na keyboard dyan. Actually, 2-in-1 na to. Smart keyboard plus case. Detachable yung keyboard niya at ang galing din ng pagkakadesign nito, talagang pinag-isipan. Kapag kasi tinanggal natin yung keyboard nito guys, meron siyang instant stand na pwede natin gamitin. Tapos may lalagyan na rin yung M-Pencil na solid secure din dahil magnetic siya. May metal contacts din ito na automatic na nag-charge yung keyboard kapag nakalagay na siya sa tablet or nakakonect siya. Ang ganda rin ng material na ginamit dito, malambot siya sa kamay pero hard enough para maprotektahan yung tablet. Kapag sinamahan pa natin nito ng mouse, parang laptop na rin talaga yung dating niya. Eto guys, natuwa lang ako dahil unlike sa ibang tablet or any Android device, yung WPS Office nila mobile yung interface. Parang hindi siya kompleto. Dito kasi guys, halos same interface siya sa Microsoft Office na kompleto yung tools and features. Mapa-document, Excel, or PowerPoint. Kaya kung madalas ito yung gamit mo sa work or sa school kapag gumagawa ka ng report or projects, hindi ka mahihirapan mag-adjust sa tablet na to kung sanay ka sa interface ng Microsoft Office. Another productivity app na meron dito sa tablet na to ay yung tinatawag na Super Hub. Ito naman guys, pwede tayong kumuha ng context, picture, files, video, or text sa iba't ibang application like for example dito sa Huawei browser. Kunwari itong image na to, isi-save natin siya for later na note na gagawin natin or report. So ito, idadrag lang natin siya papunta dito sa lumabas na window, no? Kuha tayo ng text, then drag din natin siya dito. Ito, kunin natin to. Now, after ko ma-save yung mga kailangan kong files and other information, kunwari gagawa na ako ng script ko or outline, no? So pwede ko silang ma-access dito. Idadrag ko siya dito. And then yung text kanina, pwede ko din i-drag dito. Kulitan natin yung font color. Imagine ganito yung kayang gawin ng tablet mo, mas mapapadali at mapapabilis yung trabaho mo. Well, break mo na. Water break.
Okay, grabe lang no. Ang tindi ng kakayahan ng tablet na to. Siksik sa features. Pero guys, ang ganda rin pala ng design nito. Ang unique ng likod niya. Kung tititigan natin siya ng mabuti, para siyang buhangin sa dagat sa gabi tapos nagre-reflect yung sky na puno ng stars. Parang ganun ko siya nakikita eh. Pero yun nga, for me, sobrang simple lang ng pagkaka-design nito. Ayan, plain lang siya tapos meron siyang Huawei sa gitna. Pero ang ganda niya nakikita. Very elegant, very premium siyang tignan. Now, pagdating naman sa camera niya guys, meron tayo ditong 13 megapixel na main camera. Tapos meron siyang 8 megapixel front camera. Maganda rin yung camera performance nito and yung picture quality. Ito yung mga samples na nakuha ko dito. Okay, sa lahat ng napag-usapan natin sa video na ito, ano yung pinakatumatak sa isip mo bakit mo nagustuhan itong Huawei MatePad 11 Paper Matte Edition? Para sa akin yung game changer display ng tablet na to. Sobrang useful yung 4 na eye protection na meron dito to lessen the stress both brain at yung mga mata natin. Pangalawa naman is yung PC level capabilities nito na very useful siya lalo na kung sa school or work mo dapat may dala kang device para makagawa ng docu, spreadsheet or PowerPoint presentations na imbis na bulky na laptop yung dala mo, ito na lang na compact at mas madaling bitbitin. Kayo, ano yung tingin nyo mga features na magagamit nyo dito? Please comment down below. Pag-usapan natin yan. Oh, and good news pala guys sa mga interesadong mag-avail nitong Huawei MatePad 11 Paper Matte Edition. Ang SRP nito is 29,999 pesos. Pero ito ang malupit dyan kasi nasa 22,000 pesos ang freebies na ipamimigay nila sa first sale promo nila from October 5 to October 31, 2023. For more info and official e-store na available online para dito sa Huawei MatePad 11 Paper Matte Edition, check the links in the description box. Alright, so that's it guys for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at nakatulong itong video na ito. Paano ba yan? Hanggang dito muna sa ngayon. Ako nga pala si Poy, unboxing anything just for you. Naiksu!